Okay, mayong gabi sa tanan, sa dili pa ta mag-adto sa Ginoo sa atong mga pag-ampo, mga kaigsunan, na ay mensahe nga ipahatag sa Ginoo karon. This is prayer number 15. Prayer number 15. The title of this message, mga igsoon, is The Beauty of Praying to the Living God. The beauty of praying to the living God. Let's all stand, please. Psalms 65, verse number 2. 65, verse number 2. Together go. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Pagmakahibaw lang yun, mga kaigsunan, nga ang atong buhing Dios nga nagsugo nato sa pagampo, mamati sa atong mga pagampo, mga kaigsunan. Kung nakahibaw lang ang tanan mga tao, adtog yun unta mo duol ang mga tao, mga igsoon. Now, many people are praying nowadays, especially for the election, pero asa sila gaatubang? Sa wrong God. Asa nila gihatod ila mga pagampo sa sayop nga Dios. Pero kaning Ginoo nga atong gialagaran, mga igsoon, ang Ginoo nga atong giserbisyuan, ang Ginoo nga atong giampuan, mga kaigsunan, for sure He is listening. Magbitaw na sa pagampo, naagay mga atong andamon sa atong kinabuhi, igsoon, nga mahimo tang angayan nga makig-istorya sa buhi nga Dios. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this opportunity to learn about prayer. Unsa kanindot, Lord, unsa katahom nga magampo kami kanimo nga buhi nga Dios. Og tuguti ang matag usa nga maandam among kasing-kasing, tuguti, Lord, nga mapildi namo ang amo ang unudnon nga kinabuhi, nga malansang kini uban nimo diha sa cross. And help us, dear God, that as we listen, we may honor you and praise you in our life. Thank you, Lord. Please use me. Empower me as I preach your word, O God. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The beauty of praying to the living God. Kung masabtan lang yun sa mga Kristohanon, mga kaigsunan, ang mga Kristohanon excited makig-istorya sa Dios. Ang pag-ampo sa Ginoo, mga kaigsunan, makes our life beautiful. It makes our life beautiful. Nga naman, there is beauty in praying to our living God. So doon ay tulo ka butang, mga kaigsunan, ani ato ang context nga ato ang pagabasahon tonight in Psalm 65. Doon ay tulo ka butang nga maangko nato kung kita magampo ta ngadto sa buhi nga Dios. So, ang ato lang yung tan-awon, mga igsoon, nga di man na ma-appeal karon sa ato ang message, nga kita nga nagampo, sakto pud ang atong kasing-kasing. Sakto ang atong kinabuhi. Wa man nangita ang Dios, igsoon, nga ikaw kanang sinless. Kay kaybaw man ang Ginoo nga kita, naagit ta sa atong kanang kinabuhi karon nga dili ta perfect. And God knows about that. Ato na nakatunan, igsoon, sa mga tao nga gigamit si Ginoo like David and so on, nga dili sad sila nakaangkon og perfect na kinabuhi. Pero gi-consider sila si Ginoo nga perfect because naglakaw sila uban sa Dios. Di naman pasabot, nagkuyog mo sa imong ginikanan, naglakaw mo, di ka mapandol. Amen? Ang nakanindot lang sa dahil napandol ka, na ang imong ginikanan, nga mo pabarog ni mong balik. Mo sana kita sa pakiglakaw na to sa Ginoo, dili pasabot, mga igsoon, nga wa nagi time nga mapandol ka. Wa nagi time nga kanabitaw makakumit ka og mistake sa imong kinabuhi. Pero ang nakanindot, because you are walking with the Lord, ma-identify dayon nimo nga napandol ka. Then you have the strength to stand up because it is God that gives you strength. Unya dili nimo tulisokon ang imong kaugalingon sa imong mga sipyat because you know that you have a God that you can call for forgiveness. So padayon ang Kristohanon. Usar magitumong sa yawa, igsoon, madiscourage ka, muhunong ka, di na ka magamit sa Ginoo. Pero tungod aning prayer, mga igsoon nga gihatag sa Ginoo nato,
it will enable us to continue bisag unsaon patag kulata sa atong kaaway nga mao si Satanas, mga kaigsunan. Bisag unsaon patag discourage ug samad-samad sa atong luyo, samtang nangalagad ta sa Ginoo, sige siyag hampak diri sa atong luyo, kapuyon ta, ma-discourage ta, maluka pa ta, mga kaigsunan. But because of this opportunity that we could call upon God, makapadayon gyapon ta. And that's the beauty that we can claim tonight. Number 1, mga kaigsunan, number 1. Unsa man na beauty? Number 1, He will purge our sins away. Amen. He will purge our sins away. Sugod pa ni sa ato nga dili pa ta luwas, nangayo ta og pasaylo sa Ginoo, gidawat nato si Kristo sa atong kasing-kasing, ang iyang unang gibuhat sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, gihinluan ta niya sa atong mga sala, pinaagi sa iyang hamiling dugo, ison, gi-cleanse ta niya, unya nisud siya sa ato ang kasing-kasing, nagpuyo sa atong kinabuhi ug nag-uban sa ato nga paglakaw. Ug hinaot pa nga nagsunod ta sa iyang giya. Amen? Kaya makikuyog ta sa atong superior, atong tumanon ang superior. Pero kung magpaka-superior ta, out mo na, di yun nindot atong kinabuhi. Pareha ba sa simbahan ba? Kung may isgot tag church, kisa may superior, nga makita na to. Of course, God is the head. Pero kana makita na to ba? Kay no man hath seen God at any time man. Kinsa may superior nga ato ang sundon sa church? Pastor. O, pero pila na magkabuk membro musunod sa pastor? Mo na nga maguba ang kinabuhi sa membro, kay nga naman, lahi man ang gipaminaw, lahi man ang gisunod, unya inigkaguba na, mauwaw na mo doon sa pastor, di na magpatambag kay maulaw naman, kay bauman ngawa ni tuman, o di na kapangayo o kanang counsel, kay bauman nga, nagpa-counsel ka, wa ka ni tuman, so naguba imong kinabuhi. Lisod na kay bakwi. Amen? Pero kung nisunod lang yung ka sa giya sa man of God, nisunod ka sa pagmando niya, kung unsa ang gisulti sa Ginoo, mao man ay giwali sa pastor, gisunod lang yun nimo, naman yung pagkapandol. Pero makaingon na ka, pastor, tabangi ko. Maka-communicate ka na ba? The very first person nga makita nimo aning kalibutan na, nga imong tawgon is your pastor. Amen. Pero nganong di man ang pastor matawag day nimo. Tungod kay baw ka ngawa ka nituman. No, ningon ka, kibaw na ko si pastor may una tawgon. Unya ni tawag lang ka kay naigo na ka sa imong disobedience. Kibaw na sa ko itubag nimo. I cannot teach you what to learn because it is your own lesson to learn. Learn your mistakes. And go back kung asa ka gipasugod sa Ginoo og trabaho. Mao gyud ang prinsipyo. Asa ka nagsugod og kaguba, asa ka nagsugod og kapandol, asa ka nasugod og kadagma. Balik dito, unya do the first work. Maor gyud na siya. Kaya naman, unsa man ako pagtambag nimo nga imo man ang leksyon. Di man na akong subject. Di ba? Lahi man nga kurso imong gikuha. Di man pareha sa akong kurso. Nga akong kurso nga gisunod obedience man. Ang imo disobedience man. So, you must learn your own lesson. So, muna, para dili lisod ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, gisugdan naman gyud ta sa Ginoo sa pagluwas. Gisugdan naman gyud ta sa Ginoo sa paghinlo sa dihang nidawat tas kaluwasan, mga igsoon. Always remember, kung gihinluan ta sa Ginoo sa dandi pata niya anak, kay baw ang Ginoo nga masayop ra gyapon ta one of these days. Pero naa siya nga kapangayuan nato sa pasaylo. And He will purge our sins away. Look at Psalm 65 verse number 3. The Bible says, iniquities prevail against me. Nagyan ay panahon ng unana. Nga ang sala mo'y nakadaog sa akong kinabuhi.
Naka-decide ko, natintal ko, nalingla ko, nailad ko, nidisobey ko. Wa ko nisunod sa akong pastor, wa ko nisunod sa akong authority. Ang mga anak, wala ko nistuman sa akong mamag papa. Nagbuot-buot ko sa akong kinabuhi. So naagyan na, sometimes it will prevail, pero tanawang blessing igsoon. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, thou shalt purge them away. Only God can remove that from us. So kay ba no tag-asa ta mga igpasaylo? Amen? So of course, mga igpasaylo sa Ginoo, nya na kay bawd ka asa ka nakasa, mga isa kag pasaylo ato niya. Kaya kung di ka kapag igpasaylo ana makita nimo, kana pangwa nimo nakit makaunahuna ka nga nakasa kaniya. Nga wa gani mo gi-recognize nga nakasa ka ng tawhana. Learn how to ask forgiveness. Kay naay gyud na siya kuan mga kaigsoon, nana siya kanang pamaagi unsaon pagpangayig pasaylo. Dili anak kasayon pangayoon ang pagpasaylo. Amen. Usahay lubong na lang sa kalimot. Makalimot na siya. Di mga igsoon kanang sala lisod kana ilubong sa kalimot. Mahinumduman yun na siya. No, mo na Ginoo bitaw, when you ask forgiveness from God, inigpasaylo niya, diha pa na niya papason. Pero kung di ka mga igpasaylo, dugay na kayo nga panahon imong gibuhat. Pero wag yun na nimo gipangayog pasaylo sa Ginoo. Wag gyud ka nag-usab. Nagpabilin dia po na. Unpaid. So mo na mo bother sa imong Christian life. Mo na mapahunong o magpaluya nimo. Mo na magpabugat mga kaigsunan sa imong pagpangalagad sa Ginoo nga di ka katulid yun diretso tuloy-tuloy ka pagpangalagad ba? Magsige ka hunong-hunong. Ngano man naman kay gipamati. Unsa man imong gipamati kanang bati. Bati nga kinabuhi. No, mahibong na lang ka nga madasi ka kadyot pero maluya na sad ka. Ngano man? Ang immune system sa imong spiritual life nay problema. So mo na nga dali ra ka maluya. In Psalm 79. Psalm 79. Verse number 9. The Bible says, help us. Tanawag gising itawag na yon. O God of our salvation. Ang Ginoo mo'y atong saligan, mga igsoon. Siya ang niluwas sa atong kalag anytime that we need God to forgive us, mga igsoon. Call upon Him. Ingon si David, mga igsoon, help us, O God of our salvation, for the glory of Thy name, and deliver us and purge away our sins for Thy name's sake. Giluwas naman ta. So kaning atong kinabuhi mga igsoon ang na-at stake ani ang ngalan ni Kristo. Ginluan na ta diha sa ngalan ni Jesus. Muna si David mga igsoon kaniyang ampo diri kaniyang hangyo sa Ginoo, Lord, naka-prevail ang sala. Help us and purge away our sins for Thy name's sake. Naliman ka mga kaigsunan, for the glory of Thy name. Kaning pagpangayo na itong pasaylo sa Ginoo mga igsoon para rin paghimaya sa iyang ngalan. Ganong mahimaya man siya. Mahimaya dahil siya na imong kinabuhi nga gidaladala ni mong sala, igsoon. Mahimaya siya nga samtang nangalagad ka, nakay gipasan-pasan, nakay gipanaguan sa imong kabinet. Nga dili maayo atubangan sa Ginoo. May maya day siya. Muna every time a believer asking forgiveness and asking the help of God nga ma-change ang imong kinabuhi for His name's sake. Para sa paghimaya sa iyang ngalan. Malipay ang Ginoo ana. O karon nangay kag pasaylo, nangay magkaog kausaban sa imong kinabuhi. Tabangan ka? Of course, yes. For His name's sake, mga igsoon. Romans 3:25. Romans 3:25. Magkat-unta sa bersikulo. Romans 3:25. The Bible says, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood,
to declare His righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. Tanawa na igsoon, ayaw na dadadada, pangayuin ang pasaylo sa Ginoo, kay tagdon na sa Dios ang mga daan nimong sala, mga igsoon. Pero kung di na nimo ihatag sa Ginoo, bisag mong ingon ka nakalimot na ang mga tao, mga igsoon, mo balik yun na siya sa imong kinabuhi. Mao na mahimo nga kanabitong nagdaog kanang kaguba sa imuhang ugma. Kay mo balik man siya. Pero kung imo nang isettle sa Ginoo, mga igsoon, mo na panahon nga niyo na Ginoo, okay, settle na to imong past. Laliman ka unsa na siya nga klasya, tanawa. To declare His righteousness. Ang pagpangayaw nimo sa pasaylo sa Ginoo, mga igsoon, para makalusot ang iyahang pagkamatarong diha sa imong kinabuhi. So meaning to say, kung ang sala mo imong gikuptan-kuptan, dili na nimo ipangayog pasaylo sa Ginoo, dili na nimo ihabwa ngadto sa Ginoo, igsoon, ug gusto ka mag-usab, ang righteousness sa Ginoo dili mo manifest. Mo na dito mahimong example. Bisag asa ta, ang ato is pagpanlupig jud. Di ta gusto maalkansi. Kaya kinabuhi sa Kristohanon, mga kaigsunan, og alkansiyon ka, sige lang. Wa may alkansi sa makahatag. Wa may maalkansi sa gidaog-daog. Kaya ang mga gidaog-daog, daog na sa katapusan. Wadyo kita igsoon sa Bible nga nang daog-daog nakadaog. Pero ang mga gipang daog-daog mao'y nahimong mananaog. Basta insakto lang ang imong kasing-kasing. So mo ni ang gitudlo diri sa Ginoo, mga igsoon, nga sa atong pagdaladala og sala dili makita si Kristo. Pero sa dihang ato na ning ihatag sa Ginoo, sa dihang ato nang gitugyan sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo, mga kaigsunan, pinaagi sa iyang hamiling dugo, ang purpose ana is to declare His righteousness for the remission of sins that are past. Makalusot na, kay wa naman to ang mga daan nga mga binuhatan nato. Amen? Through the forbearance of God. Unsa man na? Pagpailob sa Dios. Nalimang wa ka tagaig pagpailob sa Ginoo. Gahiag sa mga tao, no? Kamo unsay tan-aw ninyo? Gahig ang tao di. Ang Kristohanon lang, Kristohanon. Gahig dili. Grabe. Unya sa imong kagahig ulo, muluhod ay ka, tubangan sa Ginoo, Lord, pasaylo ako, Lord, nakita sa Ginoo, mga kaigsunan, ang imong sinseridad, magpailob siya nimo. Og pasayloon ka. Kita usay, pangayon tagpasaylo, di ba, dita mo hatag pasaylo dayon, yun naman, dita ka pailob. Walay forbearance. Ato nang kuwan, ngayon kag pasaylo, nakaibaw ka sa imong gibuhat! Na, huwag ka na sayon, usa ka sakit, imong himo. Ato na batbatan na yun. Walay forbearance. Pero pasalamatan na ay forgiveness of sins because there is a forbearance of God. Amen. Forbearance is pagpaubos, mga kaigsuuna. Kanindot ani mga itagpasaylos Ginoo. Amen. So na i-learn na nato igsoon, anak man ta sa Dios. Kung na mga ipasaylo nato, paubos lang ta. Pagkita po pagpaubos para ka makapasaylo. Anyway, he ain't heavy. He's your brother. Ayog himo ang bukat ay mo isuon. Oy, pag-amen mo oy. Di mo dugayan yung amen oy. Suguon pa man mo. Mura magwa mo ni agree. Hebrews 9:14. Hebrews 9:14. The Bible says, mga igsoon, how much more, kung nisaligtaan ng mga human effort, use Bible, how much more shall the blood of Christ,
who through the eternal Spirit offered himself without spot to God. Purge your conscience from dead works to serve the living God. So mo ni mga igsoon, ang resibo sa mga pinasaylo sa Ginoo, ang iyahang atensyon, ang iyang focus from dead works to serving God. Amen. Amen. Mo na daghang mga Kristohano sig pangaylo sa Ginoo, wag yapon nangalagad. Wa pa gyud mo na-settle sa Ginoo. Kapila na mo nakasala sa Dios. Yan, angay kag pasaylo sa Ginoo. And after that, mura lagwa. Nga naman, kay wa man ka nangalagad. Now, the reason why God forgave you so that you can serve Him. Because you cannot serve Him with the sin in your heart. So, you need to understand. Nga naman kay kag pasaylo sa Ginoo? Because you cannot serve Him. You must serve Him. Klaro kayo ang verse, oh? To purge your conscience from dead works to serve the living God. Mao na reason sa paghugas, mao na reason sa pagpasaylo nato mga igsoon. To give us another clean slate and start all over again. And do it right this time. Mga lagad sa Ginoo. Amen? Again, ang pagpangalagad sa Ginoo, there's only one key word para di ka masipyat. Obedience. Obedience. Na pastor gihatag sa Ginoo nimo, diha nimo ipakita imong obedience. Dili kay ang imong tumanon lahi. Nya asa man mo padung. Asa mo padung. O, diba? So, tumana gyud inyong pastor. Bahala na di mo kasabot. Si Eunice, kadaghan na ni siya nga, di siya kasabot. Tuman lang. And every time nga mo disobey siya, every time nga mo, di siya mo musunod, nagyon na aberya. Na aberya ba? Kamo. Di naman mo musabag, nag-aberya bagwa. Kumusta inyong kinabuhi? Nabay aberya o wala? Hanoy ra bang kinabuhi? O daghan mga aberya sa kinabuhi? Kaya mo say reason, you did not follow. God is not blessing you. Bisa pag mayroon ka nga, gibless ko sa Ginoo eh. Kadaghan ako kwarta ron. So, how is your life? Daghan man kag kwarta. Dapat way aberya. Pasabot, dapat nakapangalagad ka. Tawhay. Dapat gigamit ka sa Ginoo for His glory and honor. O basin na-appeal paghihapon ka sa grupo, tinimbang ka, ngunit kulang. Na may gibug-aton, pero dihang gitimbang na, kulang gyapon. Na may kwarta, pero sa dihang niabot na ang higayon sa paghukom, wag gyapon kaabot. Remember, the blessing of the Lord completes everything. Complete, mga kaigsunan. Nga naman, ang ikaduha nga punto, mga kaigsunan, when you pray to the living God, look at the next beauty nga madawat na to. He will satisfy us with His goodness. Kana, importante kaya na. Kaya mga nganong, walay kulang? Because not satisfy ka. Ug ang Ginoo ra mo'y makapasatisfy nimo pinaagi sa iyang goodness. Sikag tan-aw sa imo, may goodness na. Muna na yung problema, mayon ka, my goodness. Di makamusultig, my goodness kung nindot, di ba? At ito naman ang kamusulti anang batia ni my goodness. Nga nung ingon ani man eh. Mayo baka, my goodness, kanindot ba ani? Kanang my goodness, ato gina dito sa kanang, waka na satisfy ba? Nga naman, that is only your goodness. But the goodness of the Lord will satisfy His people. Ano, ampo ta si Ginoo. Mo na makasatisfy. Balik ta sa Psalm 65 verse number 4.
Psalm 65 verse number 4. The Bible says, Blessed is the man, ginindutan eh. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Kung sa man ay imuhang kalipay na mas gawas, wala man sa tigumanan diha sa Dios. Wala man sa balay sa Dios. Mga igsoon, sa atong pagtuo sa Ginoo, sa dihang nag-ampo ta, ingon sa Bible, blessed na daan ang gipili sa Ginoo nga maka-approach sa iyang trono. Unya ang requirements naman nga maka-approach ta sa trono sa Ginoo, ang balang espiritu, mga igsoon, nga mo-connect nato dito sa amahan. Amen. Mao ni nakapaduol nato sa Dios. So kung walay balang espiritu, kalayo. Kaya nga naman, malingkamot yung kang imong tingog, maabot dito sa third heaven. Kalayuan na. Pero pasalamat ta, because of the Holy Spirit, sa dihang naluwas ta mga kaigsunan, it enables us to reach the throne of God. Napilian ta. Nahatagan ta sa balang espiritu. Mo na, diha pa lang mga kaigsunan, diha pa lang, sa diyang gidawat ni mo si Kristo sa imo kasing-kasing, bless na kadaan! Paminaw, bless na kadaan. Because the Bible says, blessed is the man whom thou choosest, that causeth to approach unto thee. Maka-approach na ta. Gitunga na sa Ginoo ang kwan igsoon, ang ali, nga di ta makaampo sa Ginoo. Pinaagi sa iyang paghatag siyang kinabuhi dito sa cross. Ug sa dihang niabot ng balang espiritu sa atong kinabuhi, the helper sa atong pagampo. Nga mo'y muhatod sa atong mga prayers ngadto sa trono sa Dios. Hulahan. Are you listening? So sa may iyang idalit nato mga kaigsunan, we shall be satisfied with the goodness of thy house. So kung wa ka sa house sa Ginoo mo, nandi ka kita sa goodness. Ganuman, kaya tanaw nimo sa congregation sa Dios igsoon, dili man kanang wa man ka malipay diha. Wala man diha imong atensyon. Tuwa man sa kalibutan. Mo na mga Kristohano malipayon, mo na sila mga igsoon nga ilahang atensyon naa sa house of God. Nasabtan na to? You should be in the house of God. Meaning, ang imong focus, ang imong attention, wala sa pastor, wala sa bisad kinsa aning congregation, kundi tuwa sa Ginoo ang imong pagtuo pagsalig. Nasabtan na to igsoon? Kay ang Bible, di begin say of good. Believe and listen to the word of God, not to the word of people. So, moabot kay panahon nga mag-istorya ko diri mga kaigsoon nga di nimo makita ang prueba sa pulong sa Dios ay kung tuhui. Ay kung tuhui. Or kung mogamit ko og bersikulo para sa akong kaugalingon nga kanang benepisyo, ayaw kong tuhui. Kay once ang Ginoo mo tudlo nimo para sa benepisyo nimo. Amen. O tanaw kang kinsa man ang benepisyo diha. Ang gitudlo, kinsa may masatisfy. Diba siya nga gipili? Siya nga gitagaan sa katungod nga mo approach sa trono sa Dios. Kita man na. Dili man na kay ako. Bona bulahan mga kaigsunan, ang satisfaction naragyud diha sa Dios. Pakiton ta niya sa iyang goodness apan kinahanglan nata sa iyang presensya. In the presence of the Lord. Psalms 36:8. Psalms 36:8. The Bible says, they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy what? House. Di ba? And thou shalt make them drink of the river of thy pleasure. Pagkanindot, mga igsoon, kung naa ang Ginoo mo'y
tig-satisfy nimo. Di kami yun nga, sundod na ni pastor, masunod naman, makuha na ta ni, okay na ta, kaya nagsunod na ta ni pastor, agoy, kadako ni mong saag. Ikaw ka, pastor, follow the man of God, ikaw man na. Follow the man of God. Unsa iyang gitudlo, diha sa Bible. But do not follow, per se, me. Amen. Nibuhat ka, tungod na ako. Sakto imong gibuhat. Ning tuman ka sa Bible, pero ang imong gituman, not because of God, but because of me. Kadakong saag nimo. Meaning, kung wako, hindi mo buhaton. Muna daghang kay mga membro sa church, mubuhat kay na si pastor. Magbinutan kay na si pastor. Mutudlo kay na si pastor. Unyagwa si pastor, saag ka. Unya wala nakaabot sa Ginoo ang imong serbisyo. Ngano man gibuhat man nimo tungod sa pastor. We are just messenger. Ang atong gialagaran is God. Amen. So kung dili pwede nga buhaton nimo tungod ni pastor, tungod pa noon sa lain membro sa simbahan. Kay maikog ka sa imuhang discipler? Maikog ka sa imuhang amigo sa church? Saag manggani na kung imo nang gibuhat tungod sa pastor, kana pa hinuon tungod sa membro. Amen? Mao na nga way makasapupo nimo. Di ka masatisfy pud. Because I cannot satisfy you. No one here in the church can satisfy each other. Pero kung ato ning buhaton, ato ning nagampo ta ngadto sa Ginoo. Mga kaigsunan, ni salig ta ngadto sa Ginoo, gibuhat nato ang tanan para sa Ginoo, masatisfy ta. Kay ang Ginoo maoy mo satisfy. Amen? Nakakaton ta? Look at Psalms 33. Psalms 33:12. The Bible says, "Blessed na sad. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance." Mga tao karon nagsige na pangitag kinsa ilang himuong presidente. Mga igsoon, it doesn't matter who. Ang importante, ang imong pagsalig na sa Ginoo. Ang importante gid unta nga ang kani nga nasod mga kaigsunan magyahat ngadto sa Ginoo. Dili pasabot nga nagdala sa ngalan sa Ginoo. Mauna na. But I'm sure that when you pray to God, He will guide you. He will show you. Mga igsoon. Kaya iya man ang gobyerno. Iya man na. Pero dili pasabot mga kaigsunan nga kita makahimo-himo tag atong kaugalingon ba niya mo ni God's will na ni. Pero na sa pagpili og asawa og bana, abi kay ganahan ka God's will. Delikado sa agna. O yun na, may rason nga nung giganahan ka. Ang ganahan ko na niya kay kanang hindot kay siya o kanang manulti. Yun yung kinapangag naman. Hungaw naman. Niya na stroke. Hindi na kayo. Hindi na kakalaban na. Nga naman, you are basing on the things of this world. Dili na baya ni lawasa ni kalibutan na kay Elisa ni Ginoo. Muna ang basis na to is God's will. Makuha na nato pinaagi sa paggampo. Diha pa ta makakita og satisfaction mga igsoon. Satisfaction. Mao na nga makakita ka na ay couple nga bisag na sakit na ang ilang gugman na gihapon. No, ni unong gihapon, wag yung nagplanog biya, nagpabilin gihapon sa kilid. Nadi pareha na Job's wife. Nas kilid niya, curse God and die. Gihapon ba? Gialagaran gihapon. Mo na igugma tinuod. Pero gabasi ka mga igsoon sa tawhanon. Mawa na, mapapas na. So, sa reason niya yung ano nanimba mo. Kung tawhanon na nga reason,
Grabe lahutay, no? Pero mapapas ra gyud gyapon na. Pero kung ang imong reason na satisfy ka sa Ginoo, mga kaigsunan, bisag agian pa kag bagyo, linog, baha, mga igsoon, bisag kilatan pa ka, musimba gyapon ka. You know man, because you are satisfied with the Lord. Og nasayod ka, mga kaigsunan, nga kung naalang yun ka sa iyahang kiliran, naalang yun ka nagkuyog niya, nagsunod niya, wa gyud kagulanan nga makapenetrate sa imong kinabuhi, nga makadaot sa imong kinabuhi, mga igsoon, because you are satisfied with God's love. Praise the Lord. Mo na mahibong ka na mga Kristohanon, grabe naman na yung problema. Pero naagyapon ng alagad. Usa ako naibawan, mga kaigsunan, nga usa ka preacher na matiyag anak, wali gyapon. Usa ka preacher na matiyag asawa, pero niwali gyapon. Wag niya gihimong reason. Pero kay mga membro, mamatiyag igsuon, di na mo simba. Nasabtan ninyo? Namatiyag ginikanan. Reason na to nila, hindi mo simba. Kuwang ang imuhang kanang satisfaction. Wala sa tao. Wala sa Ginoo. Naa sa tao. Amen? So, wala naman na experience ang beauty of praying to the living God. Number 3 and last. He will assure us of His provision. Mag-ampo ka, mga kaigsuonan, i-assure ka sa Ginoo. Kana ba ikaw man mag-ampo ba? Di na ka kulbaan niya, di ka magsipangitag tao? Kana bang i-assure ka niya ba nga, kung ako nang kabubuton, ako kang providean, pero kung dili ako ay pamugos. Ingon na namin ito nga setting sa kasing-kasing, na kay kalipay, kung itugot o dili. Nga naman, your trust and ang imuhang kanabitong pag-rely tuwa sa Ginoo, ang iyang kabubuton, mga igsoon. Unya mo na yung pinaka-safe. Dili kay ka na magbuota, mo niya akong giapos Ginoo, magi-allow sa Ginoo. Lainaw eh. Yung magalburuto na dayon ka, kaya nga naman, Ginoo, mo tubag. Kana ikaw mag-ampo ni mo, ikaw man nangita dahil ka diha og ngan sa mga tao. Unya, may ba ka, Brad? Maupagi ako pag-ampo, Brad, niya ang akong nakitaan nga ngalan, Brad, imo. Na, kung ako imo ino na, Brad, maghuwat sa kus Ginoo, Brad, wa pa mo ko niya tiksi. Ay mong padaig soon sa mga bulatik sa mga Kristohanon. Kaya gamito ng Ginoo, gamito ng word prayer, nag-ampo ko sa Ginoo, ikaw man may kuan sa Ginoo nako, gilid ko sa Ginoo nimo. Na, nagi Kristohanon mo approach ninyo, ingon ana ang style, ingna dayon. Ay kabala ka, Brad. As soon as God will tell me, I will help you. Pero samtang wala pa, gingnan ka, dapat ingnon sad ko niya. Amen? Di ba, ang Ginoo dili na siya one-sided? Yan na ihilo na tanan. O dira, unsa ang mapag-provide sa Ginoo, mga kaigsunan? Tanawa, ngilngig kayo ang Ginoo mo-provide. Psalm 65 verse 5. The Bible says, by terrible things in righteousness wilt thou answer us. Hilalimad ka, ana? By terrible things in righteousness wilt thou answer us. Imagine ako na, mga kaigsunan. Di ni mo ma-imagine, oy. Unsaon kini pag-provide sa Ginoo? Di ni mo ma-imagine. Muna ay nalagtugag-tugag, imagine, mga igsoon. Kani tingali siya, tingali gamitos Ginoo. Mo tingali na, mga kaigsunan. Just do what you can do. Pero mga kaigsunan, you rely on the provision of God. For sure, He will assure you. In a terrible way. Mga ka-terrible nga pangitabo. Di ba? Terrible things ang may tabo, mga kaigsunan. Muhatag og tubag ang Ginoo. O God of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea. Bisag unsa ka pa kalayo,
ang imong confidence ang Ginoo. Unsa man ang confidence? Assurance. God will assure you that He will provide. Ang imo ra gyud i-make sure nga nag-ampo ka sa Ginoo, you are in His will. Mao ni kaning kuan na to, pagtukod na to mga kaigsunan, kabubuton sa Ginoo ni. Amen. Para gud na siya mulaton anything that we do for the service of God. Dili ta magkulba-kulba anang pila usahay magdugay ang project nga naman. Pila man. Pila may atong budget. Imong budget. Ato pangutanon, pila budget sa Ginoo. Oh, maghimot ang project para sa buluhaton sa Ginoo. Pila budget ka sa Ginoo? May imagine ninyo? Can you put a number? Wala. Wala mga kaigsunan. Desire. You desire. Si David, pag-ingon niya, I will build a temple for God, kadako sa iyahang tinguha. O karon, magtukod ng building. Kaya ano lang ko lang na. Ato pa na niya. Tanggalan na itong kurtina. Okay na. Hindi kinanglan pagtuo eh. Hindi kalihok kung pagtuo ba, no? Kinanglan mo lihok atong pagtuo. Muna magamit na itong pagampo mga kaigsunan, and God will assure you because He knows that it is for His name's sake. Kana inyong mga buhaton sa inyong personal nga kinabuhi as family. Kung imo nang buhaton para sa himaya sa Ginoo mga kaigsunan, for sure, God will assure you that He will provide. He will provide. Iyang provision. Psalm 68:19. Psalm 68:19. The Bible says, "Blessed be the Lord." Tanawa, paminawa. "Who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation." Sela. Ang problema na, pag yun yung sela, wakay labot. Dapat apil ka, kaybaw ka, sure ka, mga kaigsunan nga, ikaw po, apil ka nga nagsalig sa Ginoo. Laliman ka, daily ka niya i-load. Loaded with benefits. Pagkanindot ani atong kinabuhi. Laampo mo sa Ginoo. Adto ibuta ang pagsalig. Una ibutan niya sa Ginoo sa imong kasing-kasing assurance. Assurance mga igsoon. And don't let go of that assurance. I-assure ka sa Ginoo igsoon. For sure gyud i-assure ka sa Ginoo. Mo na nga di ka mahadlok mo jump. Mo na di ka mahadlok mo do something big for the Lord. Why? Because He will satisfy you. Not only that, He will comfort you and assure you nga naara siya. He is our provider. Naliman ka na sa imuha pagkinabuhi everyday for God. I-loaded ka niya with benefits. O di ba mo na itong ipangita sa may benefits ani? Oy, loaded with benefits ang Kristohanon! O, wala gyud naglinya sa pagpangalagan. No? Pero katong mga kumpanya sa kalibutan, daghang kay naglinya, ngano man grabe nig benefits dire. Grabe benefits. Pero diya ang pagpangalagad sa Ginoo, ang pagsunod sa iyang kabubuton, ang pag-ila kung kinsa gyud Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon ang Bible, i-loaded ka niya benefits. Asa naman ta? Napabata sa iyang tiilan? Napabata ni linya sa pagpangalagad sa Ginoo? O wala na ta? Hello? Napabata? Siya pa ba atong gisunod ron? Akong i-assure ninyo mga kaigsunan, musunod gali mo sa inyong pastor. Diha, nangalagad ta sa Ginoo. Kaya kami, akong asawa, mo ni una mo palayo kay ang kasing-kasing ani mga lagad man eh. Mo ni una makaybaw nga wa na ko nangalagad sa Ginoo. Ya kani atong gibuhat. This is only for temporary. But my wife knows, mga igsoon, siya man akong sumbunganan yun. Kay baw yun siya para asa ni tanan. Na ay ministry nga padulngan.
And you cannot be part of this great work if you are not free to do the work. Hangtod dili ka libre. Di nimo ma-enjoy ang benefit. So, mangita ka sa gawas og mga benepisyo. Na atong benepisyo sa Ginoo. Let's serve the Lord. No? With no hesitation. Kaya kung mag-hesitate ka, kuwang imong pagtuo. Amen? So the beauty of praying to the living God, unsa may beauty diha, unsay buhaton sa Ginoo nato. Number 1, He will purge our sins away. Nganong iya mang i-purge? Because with the sin in our life, dili makagawas ang righteousness of God. So, sigurado gina, wag yung pagpangalagad nga sakto. Kay makapangalagad naman ta because of His righteousness. Balaan man nga buluhaton God. Amen? Balaan ni nga buluhaton. Dili pwede nga gamitan na tuog kanang dinautan nga pagpangalagad. Number 2, He will satisfy us with what? With His goodness. Kisa man tao in taon nga imo ipuli, nga ma-satisfy ka sa ilang goodness. Sa goodness sa Ginoo. My goodness. Dili nako, kinsa man tao imo ipuli sa Ginoo nga ari ko ani niya kay ma-satisfy ko ani niya. Huwata kung namoy tao gisuksukan karon sa inyong kinabuhi mga igsoon. Ha? Empleyado ka or naakay ka ng gisaligan nga tao sa imong kinabuhi, huwata. Kay naagyo na utlanan ang tanan. Pero kung sugdan nimo mga kaigsuonan, ang goodness sa Ginoo may imong pangitaon, mo niya i-satisfy nimo. Walay kasakit nga makapahunong. Walay kalisod nga makapahunong. Because one thing nga nagpadayon nimo is satisfaction in your heart. Satisfied ka. Kung sa'yo na diha, satisfied ka. Amen? Ano kanindot? Satisfied ka sa imong present situation with a dream in your heart. Wala nawa imong dream. So, up and low, nga klaseng kinabuhi, there is joy because there is satisfaction. And the good news is, wala na labay imong dreams. Kaya ang Ginoo man gihapon mo nag-ingon nimo pagdamgo, pag-desire. Og malipay gani ko sa imong kinabuhi, ihatag na ko na nimo. Una ko, I have loaded with desires. Loaded with desires, mga igsoon. No, dili na ko ibat-bat ninyong tanan mga desires nako. Ang akong gi-expect, it will come one day. One day at a time. Nga naman, mo follow na sad ko one step at a time. At one dream at a time. Ihatag sa na sa Ginoo nato. Okay? Ikatulo. He will assure us of His provision. His provision. So, mayon ta, His provision, there is no amount of money nga mahimong limit sa imong pagpangalagad. One thing for sure, mga kaigsunan, if you want to do that for God, have the best. Plan the best. Do the best you can. Ang best gyud atong ihatag sa Ginoo. Mao na sound system, ang best atong ihatag sa Ginoo. Amen? Microphones, ang best atong ihatag sa Ginoo. Di ba? Magtukod tag building, ang best atong ihatag sa Ginoo. Ang best jud. Sa atong permanente nga lugar. Para sa ngalan sa Dios. Let's put the best. Amen. Amen. Let's put the best. Amen. No, ang Ginoo makaingon na to. No, sa mo ako'y mo gasto niya, ikaw man inyo ra ko inganaon. Inyo kung tipiron. Ako'y mo gasto. Ang problema mga Kristohano, mingon mga ako maning wallet good, ako maning bulsa. Aw, imo na ang kuno sige butangin na, ako tanang butangan. Ngita lang kog laing bulsa butangan. Mo nagitingin na to madinay, ang katong magyatagon
mahigugmaon sa buluton sa Ginoo, ang Ginoo mo tigbutang og kwarta sa iyang wallet. Okay, let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for encouraging us about prayer. Salamat kay Lord. Everything is under your control. And I pray, dear God, that you will increase our faith. Help us, Lord, nga mo approach with me sa imong throne because you have chosen us nga usami nga maka-approach sa imong trono pinaagi sa balang espiritu. Imong gihatag kanamo, Lord. I pray that you allow us, O God, tonight, enable us and make us worthy to approach your throne of grace. Lord, nami mga prayer request nga among iyahat kanimo karon, and I pray, Lord, that you bless us as we pray together. In Jesus' name, amen.